May bumabaril sa isang tower, ito pala si Grid at napapamura at sinasabi nito na hindi na naman niya nataman. Sa kanyang kakayahan, ang maximum sniping distance, na may opsyon ng mga 87 metros lang. Kung mas malayo ito, hindi niya man lang makita ang target, at mabilis na bumaba ang hit rate. Ang ibang mga laro ay may mga zoom scope man lang, ngunit basura ang performance ng scope na ito. Legendary o hindi, sniper rifle ba talaga ito? Sinasabi ni Stick na ang mga baril ay mga produkto ng Dwarf Magic Engineering, at ginawa ito ni Pagma pagkatapos na maging inspirasyon ng dwarf craftsman na si Milepoo. Kung iba sa inaasahan niya, malamang dahil sa sniper rifle na yon, ito ay kakaibang teknik ni Pagma na kahit mga dwarf ay hindi sinubukan. Bumaba na si Grid at sa isip-isip nito na sa bagay, lahat ng may klase ng sniper ay may mga kasanayan ng isang uri ng Hawkeye, at para matukoy ang malalayong target. Kung ang scope na ito ay nagpapataas ng kanilang kakayahan sa ibang antas, kung gayon, talagang nagpapatunay na genius si Pagma. Ang guaranteed instant death na kakayahan ay napaka-tempting, ngunit hindi niya ito magamit ng maayos dahil wala siyang Hawkeye. Ang oras ng pagpuntirya ay mahaba rin, at ito ay isang kalaban na sapat na malakas, na nangangailangan ng instant kill, at makikita niya kaagad sa loob ng 100 metro. Ang pagbibigay nito kay Yura, na may kasanayan sa sniper, ay malamang na ito ay pinakamahusay para sa buong Overgeared Kingdom. Nai-imagine ni Grid na nakangiti ito sa kanya at nagpapasalamat. Tinusok nito ang kanyang mata at sinasabi nito na hawakan niya, Shin Young-woo. Kapag ang isang taong babae ay ngumiti at nagpasalamat sa kanya, ibig sabihin na loko siya. Ang isang karanasan sa pagiging excited mula sa isang hindi pagkakaunawaan ay sapat na. At may irony na siya, kailangan niyang i-level up pa rin ang skill, kaya patuloy siyang gagawa ng underwear para sa mga sundalo. Sa rate na ito, siya ay magiging isang underwear factory manager. Kahit normal grade na ang intermediate underwear production method, ito ay may depensa pa rin, kaya mas mabuti na ito, kaysa wala. Gayun din, tumataas ang karanasan kahit na gumamit siya ng murang 2 pilak na tela, kaya mababa ang gastos sa materyal. Sa isip-isip ni Stick na ang hirap intindihin ng eksena. Ang isang hari ng isang bansa at ang bayani na magpapadalisay sa bayan ay nahuhumaling sa simpleng underwear. Sinasabi ni Stick na ang kanyang pangangalaga sa kanyang mga sundalo ay nararapat papurihan, ngunit, kung maghahanda siya ng underwear para sa lahat ng 10,000 sundalo, mangangailangan ito ng malaking budget. Sinasabi niya ito dahil ipinagkatiwala sa kanya ni Lowell at Rabbit ang bahagi ng pamamahala sa pananalapi. Sinasabi ni Grid na kaya niya lang kumita gamit ang sarili niyang pera, di ba? Sa isip-isip ni Stick na handa pa siyang gamitin ang sarili niyang pera para sa mga sundalo. Walang katapusan ang kanyang sinseridad, nakangiting sinasabi ni Grid na kung susundan nila siya dahil sa underwear, pwede rin siyang kumuha ng buwis, di ba? Napapikit na lang si Stick at nagbuntong hininga, at sa isip-isip nito na gaya ng inaasahan, hindi dapat husgahan ng masyadong mabilis ang mga tao. Isang hari na may bulgar na interes sa sarili, gayunpaman, ang katapatan na personal na gumawa ng isang underwear para sa mga mababang sundalo. Ang duality na yon ay eksaktong puwersang nagtutulak na hinahayaan ang mga tao na lumago ng walang hanggan. Sinasabi ni Grid na ang production jobs talaga ang future. Nagpapasalamat naman dito si Stick sa kanya. Sinasabi ng system na ang Overgeared Academy Principal, ang Great Sage na si Stick ay tumaas ang intelligence stat ng 10. Ang Overgeared Academy Principal, natutunan ng Great Sage na si Stick ang mga kasanayan ng human boundary at caution. Nagtataka at napakunot ng mga mata si Grid at sinasabi nito na ano ba ang iniisip niya sa kanya. Wala siyang ginagawa na underwear para sa mga sage. At bakit biglang siyang lumago, sa Young-woo Building? Sinasabi ni Grid na tignan niya ang pawis na ito. Nakatutok siya ng husto, kung hindi dahil sa function control ng kondisyon ng kapsula, magiging swimming pool na ito. Mabilis siyang maghihilamos at kukunin ang jackpot item sa 63rd Island Guardian. Ito ang satisfy hot news, ang mga nangungunang puwersa ng Red Knights ay ipinadala sa rebelyon sa rehiyon ng Seheren mula noong 1 linggo. Oo, ngunit ang nakakagulat, nabigo ang mga Red Knight na sugpuin ang mga rebelde. Ang nagpatigil sa imperyo, at nag-claim na siya ang descendant of the undefeated king na si Madra, tama ba? Sinasabi ni Sihi na opa, nakita niya na ba ang balita? Ang mga rebeldeng puwersa sa teritoryo ng Seheren, mukhang bibili sila ng maraming oras, tulad ng gusto ni Lowell.
Pinigilang ng descendant ni Madra ang Red Knight sa Lubana. Lahat ay curious sa kanyang pagkakakilanlan. Ang undefeated King Madra ay isang minsan sa isang henerasyong bayani na maraming beses na nagtanggol sa Lubana, laban sa imperyo sa kalakasan nito. Isa siyang legendary powerhouse na hindi natalo kahit isang beses, tama ba? Lumapit si Greed at umupo din ito, at sinasabi nito na kahit na siya ay isang legendary successor, ang mga Red Knight ay hindi maaaring baliwalain. Kahit na sinubukan ni Ares na iwasan ang mga ito hanggat maaari. Sinasabi nila na ang 5th-ranked Red Knight ng Imperyo ay mas malakas kaysa kay Kraugle, at ang mas mataas na ranggo ay ilang beses na mas malakas. Sinasabi ni Sihi na Opa, nakita niya na ang First Knight na si Mercedes, di ba? Kung siya mismo ang nakakita sa kanya, malamang na maniniwala siya. Sinasabi ni Greed na wag niya nang ipaalala yan. Nanginginig ang mga paa niya, pag iniisip niya lang. Sa isip-isip ni Greed na isa lamang siya sa hindi mabilang na malalakas na tao, pero may kakaiba siyang pakiramdam na may involve siya sa kanya balang araw. Sumama din ba ang babaeng yon sa laban na ito? Tinatanong ni Sihi na kung ano ang dapat niyang i-order para sa delivery. Sinasabi sa balita na dahil sa kanyang nakakagulat na paglitaw, ang Overgeared Kingdom at ang Valhalla ay nakatakas sa presyon ng imperyo, at ang impluwensya ng imperyo ay nabawasan din. Ang problema ay walang nakakaalam kung sino siya. Ngayon ay isang pangunahing variable sa Western Continent supremacy, ay isang player o isang NPC. Sinasabi ni Greed na kung minanalang niya ang husay ng undefeated king, player siya. Kung nagmana din siya ng bloodline, NPC siya. Gayunpaman, kung siya ay isang legendary player na ngayon lang lumitaw, ang kanyang antas ay dapat na natural na mabagal, kaya hindi niya mapigilan ang hukbo ng imperial. Kaya malamang ang sagot ay NPC, sinasabi ni Sihi na ganoon ba? Mas impactful magdebo tapos medyo prepared siya, di ba? Napatayo si Greed at sinasabi nito na mabuti, nakilala lang din sila ni Kraugle bilang isang mga legend isang buwan na ang nakalipas, pagkatapos ng Yatan Servants o Great Demon. Magpapahinga pa sana siya ng kaunti, pero hindi niya magawa. Sinasabi ni Sihi na malapit na dumating ang Tokboki. Hindi siya magtitira para sa kanya, sa isip-isip ni Greed na hindi masama na ang isang player na naging legendary noon pa man ay lumalaban sa imperyo. Ngunit dapat ang Overgeared Kingdom ang nakakakuha ng atensyon mula sa pakikipaglaban sa imperyo. Hindi niya kayang ibigay yun, sa Bayan Archipelago, 62nd Island. Sinasabi ni Stick na nakabalik na siya, sinasabi ni Greed na oo, fully recovered na ang skills at stamina niya. Pero Stick, may paraan ba para malaman ng maaga ang susunod na tagapangalaga ng isla? Kung gusto niyang manalo nang hindi gumagamit ng immortalidad, mas maraming impormasyon ang mayroon siya, mas mabuti. Sinasabi ni Stick na hanggang dito lang siya nakarating, dahil sa kanya, Greed. Humihingi siya ng paumanhin, dahil wala siyang maitutulong. Sinasabi ni Greed na bakit siya nagsosorry, mas malayo ang naitulong niya sa kanya hanggang ngayon. Sa isip-isip ni Stick na dati, magrereklamo siya na wala siyang kwenta, pero masyado siyang nagmature. Gusto niya pang makatulong, sinasabi ni Stick na gaya ng sinasabi niya, sa ngayon, maaari nilang ibukod ang Sword Saint na si Muller, si Pagma na nag-remodel ng Bayan at si Bram. Sa isip-isip ni Greed na nakakagaan ng loob, gaano man kaina ang mga naunang alamat sa pamamagitan lamang ng paggamit ng basic skills, exception si Bram. Ang kanyang enchant magic ay ginagawang kahit na ang pinakamababang magic ay napakalakas, kaya siya ay nagdusa na parang baliw. Sinasabi ni Bram na kahit ang mga legend ay may ranggo, naiintindihan niya na ba ang kadakilaan ng dakilang ito? Napakunot ng mga mata si Greed at sinasabi nito na talaga ba? Gaano kahanga-hanga, kahit professional troll siya. Sinasabi ni Stick na sabihin nila ang mga pangalan ng kanilang mga legends, Bean. Sinasabi ni Bean na oo, legendary archer na si Povia. Legendary tailor na si Kruger, legendary miner na si Giz. Undefeated king na si Madra, silang apat, pero hindi nila alam kung sino ang magpapakita kung saang isla. Sinasabi ni Greed na isang miner at tailor, hindi sila combat classes, kaya dapat ay madali silang kalaban. Napakunot naman ang mga mata si Stick at sinasabi nito na Greed, di ba isa rin siyang legendary blacksmith? Sinasabi ni Greed na oo nga pala, siya ay isang legendary blacksmith. May mga pahiwatig ba siya tungkol sa mga estilo ng pakikipaglaban ni Giz at Kruger, Profesor? Sinasabi ni Stick na si Giz ay isang tanker na may malakas na stamina at parang depensa ng bundok. Si Kruger ay kilala sa pagpatay ng mga karayom,
sinasabi ni Grid na ang makakaharap niya agad ay ang Archer at Miner. Sa isip-isip ni Grid na dahil mababa ang health ng mga Archer, kung gagamit siya ng omnidirectional movement, kapag nakapasok siya sa kanyang saklaw. At ang isang tanker ay dapat na medyo mahina ang attack power, kaya kung ito ay magiging isang endurance fight, magkakaroon siya ng kalamangan sa kanya, na mas malakas sa attack power. Napahawak si Grid sa kanyang ulo at sinasabi nito na si Madra, isang martial artist na may maraming basic skills, ang magiging pinakamahirap. At dahil siya ang nag-iisang hari sa mga nakaraang alamat, malamang na mayroon din siyang espesyal na survival passive. At, si Kruger ba? Kruger, bakit parang pamilyar yun? Anyways, ano ang killing needles? Sinasabi ni Stick na ito ay acupuncture na dalubhasa sa labanan. Bilang isang legendary tailor, ang kanyang needle combat ay napaka-misteryoso. Sa isip-isip ni Grid na ang needles attack, sa martial arts novels, lahat ng klase ng teknik ay nagagamit ng karayom, pero maikli at payat, kaya dapat mahina ang kapangyarihan. Ang isang espada ay mas mataas din bilang isang sandata, at ang kanyang 3-layer ay maaaring hamarang sa mga talam at sibat, kaya siya ang dapat na pinakamadaling kalaban. Sinasabi ng system na ang cooldown ng immortality ay natapos na. Sinasabi ni Grid na magandang timing, sa isip-isip ni Grid na sa mga tuntunin ng pagtutukoy, si Madra daw ang final boss kaya dapat nasa last island siya, di ba? Kung magiging malakas siya sa legendary loot noon, baka makalaban niya siya. Nagtataka si Stick na nakatulog na pala si Bean, sinasabi ni Grid na sana ay matalino ang pagkakaayos ni Pagma ng mga bagay. Hintayin niya na lang ang magandang balita, Stick, sinasabi ni Stick na gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan Grid. Magiging maayos siya kahit sino pa ang kalaban, magkita sila mamaya. Sinasabi ng system na pumasok ka na sa 63rd Island. Napapaisip si Grid kung sino ba ang gatekeeper ng 63rd Island. Inutusan ni Grid ang mga God Hands na hanapin muna ang mga sniping points, dahil walang lumilipad, malamang hindi ito ang archer na si Povia. Nakikita kung gaano siya kaingat na nagtatago, malamang na mas mahina si Giz o si Kruger. Sa isip-isip ni Grid na ito ang legendary tailor ay. Naramdaman naman ito ni Grid, napalingon nito at sa isip-isip nito na ito ang tailor na si Kruger. Nakatitig lang ito, at pinagmamasdan lang si Grid. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na nanunood lang siya ng walang reaksyon. Sinusuri niya ang impormasyon ng kanyang item, habang tumatagal, mas lumalabas ang kahinaan niya. Nadi-distract siya ng sword energy, kaysa ma-ambush siya kaagad. Umatake na si Grid at ginamit nito ang Pagma Sword Dance, at Transcended Link. Nagtataka at sa isip-isip nito na walang damage notification ang lumitaw. Naiwasan niya lahat ng sword energy strike, biglang may mabilis na karayom na papalapit kay Grid. Naharangan naman ito ni Grid at pasugad na ito, at sinasabi nito na hindi man lang masakit ang karayom na ganito. Nagtataka at sa isip-isip nito na nawala ito, biglang nagulat si Grid, at biglang sumigaw si Bram at sinasabi nito na gumamit siya ng magic detection. Nakasuot siya ng robe na may stealth ability, napapasigaw naman si Grid at sinasabi nito na ano. Isang robe, napa-array naman si Grid na para lang siyang kinagat ng langgam. Sinasabi ng system na nakatanggap ka ng 430 na pinsala. Sinasabi ni Grid na magtatago lang ba siya, papasabugin niya na lang ang buong activity range niya. Umatake na ulit si Grid at ginamit nito ang Pagma Sword Dance, Wave. Sinasabi ng system na binaligtad ng acupuncture ni Kruger ang daloy ng mana, na naging sanhi ng pagkabigo ng Wave. Nagulat naman dito si Grid, at sinasabi nito na ano. Sinasabi ng system na hindi mo ito malalabanan, makakatanggap ka ng HP damage, nakatumbas ng 3 beses sa halaga ng mana ng Wave. Nakatanggap ka ng 2,400 na pinsala, sa isip-isip ni Grid na ano itong katawa-tawang debuff. Nasaan ang duwag na ito, naka-stealth robe at nagtatago na parang daga. Una, kailangan niyang lumipat sa likod ng cover at humanap ng paraan para kontrahin siya. Ano ba itong stealth robe na ito? Shin Yang Wu, ang tanga niya. Kahit na ito ang unang pagkakataon na natutunan niya ang tungkol sa debuff na ito, dapat nakilala niya ang pangalan na Kruger, sa sandaling narinig niya ito. May biglang may naalala si Grid at ito ang Cloak of the Tailor na naging alamat, sa isip-isip ni Grid na maganda, hindi lang simple stealth item, isa ito sa kanyang top 10 favorite items, ang taong gumawa ng item na nagbigay sa kanya ng hint para sa paggawa ng hooded zip-up, ang pinakamalakas na debuffer,
At ang orihinal na overgeared user na unang gumawa ng invisibility cloak, walang iba kundi si Kruger, ang legendary Tailor Eye.